Mabilis daw mag-clip o mag-protect. And then, parang mabilis daw uminit. Kasi marami siyang concern na kung maaaring gawa natin ng paraan, concern na nakita ko or problema na nakita ko dito ay ito, bloated yung cups niya. Sunod-sunurin muna natin yung mga tuwaryo natin. Okay? Gemini na 5,000 watts. Grabe naman to. Sobrang taas ng wattage kasi. Kaya minsan wala, yan ka. Gemini na 5,000 watts professional power amplifier. Grabe, sobrang taas ng wattage amplifier na to. Ano kaya meron dito? Bakit 5,000 watts ito, no? XGA 5,000 model. Ayan, dapat tinanggal na yung kanya, no? Tinanggal na lang yung isang 0. 500 na lang para medyo malapit-lapit kaysa yung 5,000 na yan. Grabe naman yan. By the way, shoutout and then maraming salamat kay Bossing ng taga Santo. Pangalan niya, kay Sir Joey. Kay Sir Joey Santos ng San Jose, Kalupit, Bulacan. Okay. Maraming salamat sir sa pagkakatiwala mo ng unit mo rito sa akin. Okay, issue. Kaya dinala rito sa atin. Nang sabi daw parang mabilis daw mag-clip o mag-protect. And then parang mabilis daw uminit. Kasi marami siyang concern na kung maaaring gawa natin ng paraan. Tapos yung fan niya parang naiba daw pero parang hindi naman nagalaw yung fan Okay, tapos parang umiinit daw. Try natin kung ano yung biasing ito, bakit parang umiinit daw. Okay? Tinitingnan ko resistor. Parang may kulang na isang piyesa. Capacitor. Saglit lang sisilipin ko muna. Baka wala talaga siguro to, baka blanco talaga to. Okay? Ayan. Ngayon, gumagana ito, working ito, pakita ko sa inyo. Ayan, may nakakabit na speaker yan. May nakakabit na speaker. Tapos, play natin yung laptop natin. Okay, naka-play na yung laptop natin. Pansinin nyo. May audio, di ba? Okay, may audio siya. Isa sa concern na nakita ko or problema na nakita ko dito ay ito, bloated yung cups niya. Lumubo na yung kapasitor. Kaya siguro minsan nagki-clip or nagpo-protect ito. Yan, lumubo na. Ngayon, pagbukas ko na may lumubo na, nakahanda na kagad tayo ng pamalit niyan kung sakali. Okay, ang alanganin pa yung value niya, 100 volts. 100 volts na 6.8. Alanganin, tapos di mo pwedeng lagyan ng 10,000 yan kasi matangkad. Babangga dito sa may bubong niya. Kasi 6.8 lang siya Although yung mga nabibili ngayon na 10,000 kasi medyo matangkad. Ngayon, meron tayong pamalit. Galing ito sa may AB737. Yan, kinuha ko muna sa may AB737 ko. Pare sila ng brand, Paisan. Yan, Paisan yan. Ito naman, 100 na 10,000 na mas okay nga Kaso lang, medyo matangkad-tangkad siya na konti. Tingnan natin kung pabangga sa bubong. Yan. Kung saktuhan lang. Halos saktuhan lang pala. Okay, ito yung pamalit natin kung sakali. Ayan, isa yan sa nakita ko. Kung 63 sana, halos 63, paras lang matangkad. Hindi mo pinilagyan ng 63 yan. Dadali ka dyan. 100 talaga dapat dyan. Ngayon, dahil meron na tayo nakitang bloated, working naman siya, palitan muna natin itong kapasitor niya. Okay, palitan ko muna. Nakalas na natin yung kapasitor. Ito yung kapasitor niya Lumubo tapos kalog na. Yan kalog na siya. Na-deform na yung pitan niya Pati dito Same din yung isa Tapos deform din. Pati dito Yan 6.8 na 6,800 na 100 volts. Tapos sinukatan ko ng voltahe dito mataas, nasa around talaga siya. Nasa around 91 volts na kailangan talaga is 100 volts. Kaya ito ipapalit natin Paisan na galing AB737 natin yan. Ngayon, try ko kung kayang sukatan to dito Okay, unatin. Okay, nabunot pala.
Teka lang, switch on ko dito. Okay, switch on. Kata ko sa inyo dito. Ayun 92 siya Diba? 92 volts na nalagyan ko sana ng 80. Alanganin pala yung 80. Kailangan 100 talaga. Ngayon, natanggal na natin to. Palitan natin. Hanap tayo ng kwan dito. Baka may mga bloated pa. Okay, wala naman. Ito lang. Okay, tingin ko ito lang yung pinaka problema niya. Kapasitor lang. Ngayon, palitan ko muna siya. Napalitan ko na ng kwan ito, ng kapasitor. Ayan. Medyo kwan lang siya. Matangkad ng konti. Sana hindi bubangga ito. Try natin. Try natin kung hindi babangga. Pag nakaganyan siya, halos saktuhan lang pala. Saktuhan lang talaga siya Saktong-sakto lang sa bubong. Pwede na yan. Kaysa maghiwalay pa tayo or magwa-wire pa tayo. Okay? 100 volts by 10,000 na pinilit natin Ngayon, ibalik ko ito. Tapos, try ko sukatan yung biasing nito. Kung ano yung biasing nito. Kung bakit, sabi ni bossing, parang umiinit daw. Baka mamaya, low impedance na. So, binalik ko na yung board ng supply. Naibalik na natin yan. Ayun, inangat naman natin itong main board natin para ma-check natin kung alin yung mataas na bias or ano yung biasing nila. Okay? Ito gagamitin natin yung digital natin. Ngayon, switch on. Okay? Tingnan natin kung ano yung lalabas dito sa tawas Ngayon, ito balikuan siya. 2 pairs per channel. Ito positive, tapos negative, isang channel. Tapos negative, positive, isang channel. Okay, C5200 and then A1943 na Toshiba. Okay, nasa 0.23 lang dito. Nasa 0.23 lang yung bias dito. Mababa lang. 0.23. Dito, kailangan pantay sila. Pantay. Pantuan, negative, positive kasi ito Tapos itong isa, okay, pares lang. Nasa around 0.24 kasi tataas naman yan Tumataas, bumababa yan. Okay, ngayon, sa isang channel Ngayon, ito sa may isang channel. Ang taas, nasa 0.5 siya Mataas pala dito. Okay, mataas. Tapos dito, kailangan pantay sila. 0.5 talaga siya Mataas pala dito sa may kabilang side. Yan siguro yung sinasabi ni sir na parang mainit. Ito, normal na ito. Pwede na ito. Ito lang, medyo mataas talaga ito. Ayun, ang gagawin natin, ibababa natin. Pwedeng sana side yun. Dito. Pwedeng pihitin yung trimmer na yan. Pwedeng i-fix bias. Although i-fix bias natin. Okay? Medyo nahirapan ako i-calibrate. Medyo magulo yung calibration nito. Although 2 pins lang naman labas nito. Magkasama yung dalawang pa, magkasama lang. Tapos ang value na ginamit ay 330. 330 ng sagad dito 330, 331 siya. Focus na hindi makita yan. Naka 331, meaning 330 ohms. Ngayon, sinubukan ko siya ng 330. Nasa 0.5 talaga yung kanya, yung bias niya, sagad siya. Ibig sabihin, yung biasing talaga nito mataas talaga siya, kaya medyo mainit. Ngayon, sinubukan ko siya tinaas. Binaba ba? Tinaasan yung value, nasa 400 dito Yan, nasa 400 na to. Dalawang 200 ohms. Ngayon, ito magiging labasan ng bias niya Okay, wag din natin sobrang ibaba kasi baka pumangit naman yung tunog niya. Sabihin nawala na sa quality yung tunog. Yung minimal lang. Kasi yung 0.5, mainit talaga yan. Ayan nasa 0.4 lang siya Okay? Nasa 0.4 lang. Pwede pang itaas yan.
Gawin mo mga 500 yung kwan yan, yung bias yan. Kaso, mawawala na yung quality niya. Kasi design talaga nito matataas eh. Ito yung stock yung stock niya, kanina di ba mababa? Ngayon bumalik na sa normal, tumaas naman siya ulit. Ayun 5, nasa 0.5 oh. Di ba? Ibig sabihin nagluluko yung kanya, yung trimmer. Oh. Mataas yan, 0.5. Mainit talaga yan, sa totoo lang. Mainit yan. Oh. Okay, pwede na yan. Yung 200, dalawang 200 nasa 0.4 na calibration. Kung ibababa mo, pwede pa yan. Dagdagan mo, gawin mo siyang 450. Okay? Ngayon, i-calibrate ko to, ayusin ko to, tapos palitan ko na rin yan siyempre. Hindi naman pwedeng ito lang papalitan natin, yung ito hindi, di ba? Palitan na rin natin. Naibalik ko na yung board. Tapos, binago ko yung biasing. Ginawa ko siyang 470 na. Ayun 470 yan. Sana yun? 470. Ito, to. Tinaas ko na. Para mabos-bosan konti yung 0.4. Yan. Hindi natin masukatan ng bias. Nasa ilalim yung output transistor. Okay? Deal na yan. Nakabalik na yung lahat. Yan naman ang tingin ko sa yung problema niya na parang umiinit. Yan. Tapos, itong capacitor lumubo. Okay? O natin. Bridge. Ay. Nawala yung power dito. Nawawala yung power Saan na-connect to? Natin. Parang nawawala yung power niya. Saan na-connect yan? Ano nga? Okay, natin ulit. Nawawala yung power dito. Yan plus sabi ni bossing pa. Isa nagkakaroon. Kailangan double check natin Saan na-connect to? Dito. Kala natin. Ikuha natin ng maayos. Baka maluwag lang. Maluwag nga. Nawawala-wala Yan mo, dikitan na lang natin yan. Kulang lang sa dikit. Okay, yan na siya. Nag-steady na. Ngayon, yun yung fan, hindi naman nagalaw to. Yung fan niya pabuga sa ilalim. Papuntang heatsink. Okay naman. Okay. O yun lang guys, hanggang dito na lang. Ano pa ba gagawin natin dito? Wala naman na ibang gagawin Class AB lang ito. Yung supply nito ay Class AB lang. Nasa around 100. Pataas plus supply nito. Nasa 65 siguro, 70 ito. Nakita ba? Ano natin? Nasa around 68 or 69 volts. Mataas nga. O nasa around 70 volts na yung supply nito pala. Kaya pala 100 volts ang ginamit ang capacitor. O yan lang, pinalitan natin yung capacitor na nalubo or yan, kalug na. Alog no. Okay, pinalit natin is paisan pa rin naman yan. Sa galing sa AB737 ko yan Tapos Phoenix bias natin, medyo nakakalito lang yung bias niya. 470 ang ginamit natin, 470 ohms. Nasa around 0.4 yung bias. Okay, hanggang dito na lang Gemini na 5,000 watts na professional power amplifier. Sana nakapagbigay idea tayo sa mga kapwa natin technician na medyo bago-baguan lang. Sa mga veterans, wala, very basic na lang yung ganitong klaseng content sa kanila. Okay? And then, dahil lumabot ka sa part ng video natin na ito at hindi ka pa rin nakapag-subscribe, nood ka lang ng YouTube ko kung hindi ka pa nakapag-subscribe, subscribe ka naman dyan Subscribe ka, pinutin mo yung bell button sa gilid, select mo yung all. Kapag napindot mo na yan, manonotified ka kapag meron tayong bagong upload na video. Nag-upload tayo video, 1 beses, 2 beses kada araw. Okay? God bless and then peace sa atin lahat.